Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, November 11 na po, 2025, finally nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Yuan at isa na lamang po itong ganap na typhoon category. Pero meron pong pagbabago sa kanyang direksyon dahil muli itong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Huwebes. So aalamin natin yung mga detalye at kung bakit ito muling papasok sa loob ng ating bansa. Bago ho natin yan simulan, hingi lamang po ko ng pabor na i-like nyo po yung video natin. Malaking bagay na po yun at suporta para po sa amin. Maraming salamat po. So bago natin simulan, kamusta ho? Kamusta yung kalagayan ng tahanan natin, ng lokasyon natin? Ano po, okay po ba kayo? Dahil nga po, itong Super Typhoon Yuan, nakita naman natin ang tindi ng kanyang lakas. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nga po, nung naglandfall siya sa malaking bahagi po ng North Luzon, nabawasan po yung impact niya. So dahil yan sa kabundukan po ng Sierra Madre, mamaya aalamin natin yung mga nagiging dahilan kung bakit humihina po ang isang malakas na bagyo. Tara, samahan nyo muna ako sa maiksing update natin sa lagay ng ating panahon. Kung makikita ho ninyo, ito po yung pinaka-intensity in track po ng bagyong Yuan. Ngayon po ay humina na siya sa pagiging typhoon category. Huli ho siyang namataan at yung pinaka-lokasyon niya ho, ngayon ng alas 2, ngayong alas 2 madaling araw ng Martes, 255 kilometers northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Humina na po siya sa 130 kilometers per hour na lakas ng hangin. At tulad na aking sinabi, ito po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at 395 kilometers west of Basco, Batanes, outside Philippine Area of Responsibility. Pero ito po, no, kahit po kasi ito ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, yung kanyang pinaka-extension o yung tinatawag din natin na buntot ng bagyo ay nakaka-apekto pa rin sa kanlurang bahagi po ng Luzon. Kung titignan nyo, ito yung pinaka-sentro po ng bagyo. Yung umiikot sa kanya na yan po yung extension ng hangin ng isang bagyo. Abot pa rin kasi ang bahagi po ng Luzon, kanlurang bahagi, kaya meron pa rin po tayo nakataas na mga warning signal. Pero mas mababa na, nasa signal number 1 na lamang po yung mga lugar na mas malapit po doon sa extension ng hangin ng bagyong Yuan. So yung mga pagbabago sa kanyang direksyon ay talagang nakakagulat. Actually, bibihira po yung ganito na ang isang bagyo ay nakalabas na ng ating parang bigla pang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo sa ating live weather system na ginagamit, no, muli itong lalabas ito, nakalabas na ito ngayong araw po ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa Miyerkules po. Pero pagdating po ng Thursday, November 13, ay muli po itong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero huwag kayong mag-alala, nasa kategorya na lamang siya ng tropical storm. So hindi na ito ganun kalakasan at wala naman na masyadong matinding direktang epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero parte ho ng extreme northern Luzon ang medyo makakaranas pa rin ng warning signal, pero mas mababa po, nasa signal number 1 na lamang ang mga lugar po na maapektuhan kapag ito muling pumasok sa loob ng ating PAR. Kasama dyan ang Batanes, ang Babuyan Islands, Apayao at Kalinga. So ano nga ba yung dahilan kung bakit ito pumasok mulit ng ating PAR? Kasi marami nagsasabi, no, may nakalimutan ba itong si Typhoon Yuan? Yan yung biro ng mga kababayan natin. Pero siyempre, wag naman natin gawing biro ang malakas na bagyo. Naiintindihan ko naman na dapat hindi tayo laging seryoso. Pero iba kasing sitwasyon ngayon. Ang bagyong Yuan ho, no, ay may iniwasan po na high pressure diyan po sa may bandang Hilaga. Kung wala pong high pressure, ang magiging lokasyon po niyan ay pahilagang kanluran po, no? Diyan sa parte ng Luzon, sa labas ng ating bansa, sa katubigan. Pero dahil sa lakas ng high pressure, umiwas siya, no? Medyo gumilid sa pakanan. At ang nangyari, bigla siyang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo na dapat hindi na natin ito pangambahan dahil pag ito'y muling pumasok sa loob ng ating bansa, kategorya na lamang nito ay tropical storm, no? At hindi yun ganun kalakas.
Ang tropical storm na kaibigan, nasa range lamang yung hangin niyan sa 39 hanggang sa 65 kilometers per hour. Mahina na yan. Pero syempre, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampate. Kinakailangan pa rin natin mag-ingat, malakas man or mahina po ang isang bagyo. Ngayon, nakita natin yung nangyaring senaryo nung naglandfall po noong nakarang araw. Actually, nung kasagsagan po ng Super Typhoon Yuan, nakita nyo naman yung naging epekto nito sa malaking bahagi po ng Catanduanes, Camarines Sur, ang Baguio hindi rin po nakaligtas, at ilang bahagi kasamang Nueva Ecija, mga lugar po na naaapektuhan. Mamaya, babanggitin ko yung mga heavy rainfall warning na nararanasan pa rin ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa dahil po sa trap or extension po ng Bagyong Yuan. Ang nangyari po dito, no, yung paglandfall ng Super Typhoon Yuan dito sa mga parte na yan, balikan lang natin, no. Yung naglandfall ito, humina. So ano ba yung pinaka naging dahilan kung bakit siya humina? Siguro naman alam na ng lahat, no, na dahil po yun sa kabundukan po ng Sierra Madre na siyang nagbigay ng depensa sa malaking bahagi po ng North Luzon. Actually, same scenario din po yung nangyari sa Bagyong Paulo no nakaraan po bago itong Bagyong Yuan o Super Typhoon Yuan. Humina din talaga, which is ganoon naman talaga ang nangyayari kapag ang isang malakas na bagyo ay tumama po sa mga puno, mga bundok, mga bundukan, no? Kabundukan, ay nawawalan po siya ng pressure o yung pag-ikot ng kanyang hangin nababawasan. At nakita naman natin from 30 kilometers per hour na kanyang bilis ay bumaba ito sa 10 kilometers per hour kasi napigilan yung pagkilos niya. Kaya paglabas niya sa ating landmass, dyan sa kalurang bahagi po ng Luzon, humina po yung kanyang epekto at naging isang ganap na typhoon category. Pero syempre, may mga pagbabago pa rin tayong kinoconsider dito. Unang-una, ang bundok po ng Sierra Madre, no? Ito, para alam nyo din kung saan ba talaga yung mga lokasyon na pinoprotektahan po ng bundok ng Sierra Madre. Ang Sierra Madre po ay bulubundukin po na matatagpuan dyan sa malaking bahagi po ng Luzon. At ito po ay umaabot mula sa hilagang bahagi ng Luzon, sa Cagayan hanggang sa timog, sa Quezon. At ito po ay dumadaan sa mga lalawigan po ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Nueva Ecija. Kaya naman yung direkta sanang magiging epekto ng Super Typhoon, lalo na po nung kasagsagan, Lunes po ng madaling araw, no? Hanggang sa sumunod na mga oras na yon, hindi po mga ganun katindi ang inaasahan natin nagiging pinsala or naging pinsala nito. Yung mga kababayan natin na sobrang naghanda, very good po. Kahit naman kasi malakas or mahina ang bagyo, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Yung mga nakinig din sa mga paalala ko ay salamat ho sa inyong pag-kooperasyon dahil nga po buhay talaga ang maisasalba natin kapag tayo ay nag-iingat or gumagawa po agad ng aksyon. So bukod dyan mga kaibigan, babalikan natin itong si Bagyong Yuan. Pag ito po ay muling pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi na ito babalik sa pagiging typhoon or super typhoon category. Marami kasing mga kababayan natin ang sinasabi, baka daw pagpasok nito sa loob ng ating PAR, pagdating po ng araw ng Huwebes, ay baka daw po muling lumakas into super typhoon category. Hindi na ho, no? Sa ating tinatawag na intensity forecast sa Bagyong Yuan, yung kanyang pinaka-area of probability, nakikita nyo yung parang naka-highlights na yan, wala na, hindi na po ito lalakas o babalik sa pagiging typhoon or super typhoon category. Hihina na ito from a tropical storm, magiging tropical depression, at magiging isang ganap na low pressure area, which is magandang balita po ito para sa atin, no? So, ang ngayon, magiging magiging pre na ba tayo sa bagyo hanggang sa matapos po ang buwan ng November. Kung titignan nyo po sa ating pinaka live weather system, kasi may nagtanong agad, no? Ang sabi, kuya, meron bang susunod na panibagong bagyo pagkatapos nitong si Super Typhoon Yuan? Upon checking po sa ating live weather system and radar, wala po tayo na monitor ngayon na panibagong bagyo. Kahit po mga low pressure area or kumpol ng kaulapan, wala po tayong na monitor. So, ang mangyayari nito, yung pangunahin o susunod po na weather system na makakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang hanging amihan or ang northeast monsoon. May chance rin na bumalik po ang weather system po ng ITCC,
easterlies, itong shear line dahil sa lubungan niya ng mainit at malamig na hangin. Yun yung mga weather system na posibleng makaapekto po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod po na mga araw. Ngayon naman, sa malaking parte po ng Luzon, asahan natin ang medyo magkakaroon tayo ng maganda-gandang panahon. Pero may mga tsansa pa rin na magiging maulap dahil po ang trap or extension po ng bagyong Yuan ay nananatili pa rin. Umiikot pa rin siya hanggat hindi pa po kasi nawawala sa ating tinatawag na area of distansya o yung distansya po ng ating bansa doon sa bagyo. Hanggat nandito pa siya sa ating weather system na tatrack pa o nakikita pa itong bagyong Yuan, hindi pa rin natin pwedeng baliwalin or bitawan ng update. Makikita nyo naman ang distansya o lawak po na nasasakop ng bagyong Yuan, nasa 900 kilometers yung pinakalawak niya. Kaya kahit ito ay nasa labas na o lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, magkakaroon pa rin po siya ng epekto. Hindi naman na ganun kalakas, pero yung mga pag-ulan asahan pa rin natin. So ngayon po, meron pa rin tayong inaasahan po na mga heavy rainfall warning. So dahil na lamang yan sa trap or extension po o pinakabuntot po ng bagyong Yuan. So asahan pa rin po natin, medyo bumaba na nga po actually. Ngayong araw po ng Martes, November 11, hapon po, ang 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Benguet. Meron din tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yung mga lugar ho na yan ay meron pa rin naman nakataas na warning signal. Nasa signal number 1 na lamang. At sa mga susunod po na mga oras at mga araw ay tatanggalin na rin yung warning signal na yan. Ipapaalala ko sa inyo na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yuan at ngayon hindi na po siya super typhoon. Isa na lamang po siyang typhoon category. And then paglipas po ng ilang mga oras, magiging isang ganap po ito na severe tropical storm. At sa muling pagpasok niya sa araw po ng Huwebes, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay magiging tropical storm. Alam nyo, kahit magpabalik-balik yung bagyong Yuan sa loob ng ating bansa, ang mahalaga ay mahina lamang siya o mahina na siya bilang isang bagyo. Kasi hindi biro, no? Kung nakita nyo sa ating advanced weather forecast, doon pa lamang po sa Typhoon Tino na tumama po dito sa Eastern Visayas, lalo na dyan sa may malaking bahagi ng Cebu City. Grabe ho yung naging pinsala. Kung pagbabasihan natin yung distansya ng dalawang bagyo, ang bagyong Tino nasa 300 kilometers yung distansya niya. Etong bagyong Yuan, matindi, halos ang distansya niya ay times 3. Kaya naman mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na mala historical po na bagyo na nakakatakot talaga, no? Life-threatening po talaga ito, nakakamatay. Pero syempre, alam nyo, yung protection po ng Panginoon nandoon. Ang iba ang sinasabi, salamat sa Sierra Madre. Lagi po ang Sierra Madre ang ating pinapasalamatan. Pero nakakalimutan na naman natin na pasalamatan po ang Panginoon sa bagay po na prinotektahan niya po tayo, no? Lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Ang Sierra Madre, kabundukan ng Sierra Madre, ay likha po yan ng Diyos. Yan po ay natural defense po ng ating bansa sa malalakas po ng mga bagyo. Kaya naman, kung kaya lang talaga magsalita ng kabundukan ng Sierra Madre, sasabihin niya na ingatan nyo rin ako kasi iniingatan ko kayo at siya ay talagang instrumento o talagang ginawa ng Diyos para po magbigay ng depensa sa ating bansa. So ngayon kasi ang dami kasing mga nagiging illegal, no? Yung mga bundok minimina, yung mga puno naman pinagpuputol. Kaya ang nagiging cause po nito ay madalas yung mga pagbabaha, yung mga landslide. So mga kaibigan, balikan din natin ito, silipin pa rin natin yan. Alam nyo, etong super typhoon na to, na Yuan na ito na ngayon ay humihina na, ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil nang ito ay tumama po sa landmass ng North Luzon, sa malaking bahagi ng Luzon. Lahat po ng mga kababayan, halos po lahat ng milyon-milyong mga Pilipino dyan sa North Luzon, Visayas at Mindanao ay nagkaisa po sa panalangin. Yung panalangin po natin talagang very effective at talagang yung sitwasyon na siya ay maglalandfall na dyan po sa malaking bahagi ng Luzon, sa North Luzon, ay humina yung kanyang impact. Kitang-kita natin, yung iba kasi talagang sinasabi, wala naman daw
hindi naman daw talaga nakakaapekto ang mga bundok sa paghina ng bagyo o mga super typhoon. Pero napatunayan natin mismo na yung senaryo na naglandfall na ang bagyong Yuan dito nga po sa kalupaan ng North Luzon, dyan sa kabundukan ng Sierra Madre, ang nangyari yung impact ay nabawasan talaga. So imbis na kayang-kayan tangayin o putulin yung mga puno, ay talagang nawala na depensahan tayo, which is good thing po ito. Kaya namalayan ko sinasabi, lalo na po sa mga kababayan natin na laging nakikinig sa akin, yung mga elders po natin dyan, mga senior po, hello Naitay, kamusta po? Namimiss ko na po yung mga comment ng iba, binabasa ko po yan kapag may time, sobrang dami po kasi, kaya minsan hindi ko na po na-shout out lahat. So eto, paalala ko sa inyo, may bagyo pa rin tayo ngayon, pero wala pa namang kasunod, no? Walang kasunod. Kung may nakikita kayong update, sasabihin may kasunod na naman na bagyo. Wala ho, no? At ito, pinapakita ko na sa inyo, wala tayong nakikitang, kahit i-zoom out natin yan, wala kaya tayong makikita dyan na panibagong banta po ng bagyo, no? O susunod na bagyo. I-enjoy muna natin yung mga araw na makarecover muna yung mga kababayan natin bago natin isipin kung may susunod po ba na panibagong bagyo. Eto, unang-unang paalala, kailangan pa rin natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Hindi porket nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yuan ay dapat na tayong mag-celebrate na wala na, safe na tayo. Hindi pa rin. Dahil nga po sa tulad na aking sinasabi, pagpasok nito sa loob ng ating sa araw po ng Huwebes, may mga senaryo pa rin na pwedeng mangyari. Pwede pa rin niyang maka-apekto or magpaulan sa malaking bahagi po ng Luzon. So aalamin pa rin natin lahat ng mga detalye hanggang mawala na ng tuluyan eto nga pong bagyong Yuan. So yung pangalawa mga kaibigan, alam ko yung mga kababayan natin, no, ay marami ang napinsala. I-check natin yung mga kagamitan natin, lalo na po yung mga napuruhan po ng Super Typhoon Yuan. Baka meron pa po tayong mapapakinabangan, meron pa po magagamit. At yung mga nakatira naman po malapit sa mga ilog, sa mga baybayin, no, malapit sa panan ng bundok, huwag muna tayong bumalik agad-agad. I-check muna natin or magpasama muna tayo sa mga otoridad kung safe na bang bumalik sa ating mga tinutuluyan. Wala rin po tayo masyadong nakitang update ngayon about sa mga binaha. Meron mga binaha pa rin, pero hindi naman po ganoon karami, no? Kasi marami kasi talaga nagbibigay ng paalala na dapat ganito ang gawin. At maraming mga kababayan natin ang sobrang nangamba at kinabahan talaga ng matindi sa banta ng Super Typhoon. Halos lahat kasi alam talaga, no? Alam nyo, yung senaryo kasi na talagang yung pag-share nyo ng update natin, nalalaman yan kahit mga teenager. Aware na rin sila sa lagay ng ating panahon. Hindi lang po kasi pang senior o pang may edad po yung update sa bagyo. Lahat po tayo talagang kailangan maka-access po. Napaka-importante. So ngayon din, yung mga bahay po na light materials ang ginamit, kamusta ho yung iba tinalian? Tinalian po nila para hindi po tangay ng hangin at effective naman. Nagkaroon pa rin tayo ng malakas na hangin, lalo na kahapon, nakita nyo naman. Ang lakas ng hangin pero walang kasamang ulan. O kung may ulan man, mahina lang, no? Yun yung nagiging epekto po ng bagyong Yuan. Hangin yung kanyang matindi talaga, pero yung tubig medyo nagiging kakaunti. Pero sa ibang area ng Luzon, meron mga area na madami o malakas ang pag-ulan, pero may area din naman na kakaunti yung ulan dahil nga umiikot yung bagyo Umiikot at tapos meron tayong warning lead time. Meron tayong duration na minsan doon mararamdaman yung pinaka-peak. Minsan naman pag umikot ulit yung bagyo, doon naman sa area na nawawala po yung mga pag-uulan. So ipagpasalamat ho natin na wala hong masyadong naapektuhan, lalo na yung mga pagbabaha. At ito din lang ko sinasabi mga kaibigan, kung kaya po natin pa rin mag-imbak ng pagkain. Alam nyo, marami pong natutuwa ngayon sa mga update natin dahil po yung iba hindi na lumalabas ng bahay. Bakit? Kasi may stock na silang pagkain. Alam nyo yung isang po nating followers dito, ang sinabi niya, salamat kuya kasi nag-stock kami ng bigas na 5 kilo lang. Tapos ilan sila mga kaibigan, sumapat na yon. Ang ulam nila simple lang, no, napagkasya nila at hindi na lalabas-labas kasi ang hirap Pag may malakas na bagyo, hindi tayo pwedeng lumabas kasi mamaya may lumilipad po ng mga yero, mahirap ma-aksidente pa po tayo. Tayo mismo tangayin tayo o sa mga baha. Napakadelikado po talaga. So yung update natin ngayon more on kamustahan po at konting update dito sa magiging direction po ng bagyong Yuan. At ipapaalala ko para sa mga hindi nakapakinig kanina, nasa labas na ho, no, ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yuan, and finally, no, eto humina na. So papasok siya sa loob ng araw po ng Huwebes, pero huwag kayong mag-alala, mahina na siya.
tropical storm category na lamang. Hindi na siya magiging super typhoon category ulit. Kaya naman yung mga kababayan natin, no, pwede na tayong kahit paano talagang mag-asikaso na, no, or pwede na tayong ngumiti ng hindi na nangangamba. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, lagi ako nagbibigay ng mga memory verse, Bible verse, kasi kapag binabaon natin yung salita ng Panginoon, nawawala yung ating mga alalahanin. So eto po, bago ko tapusin, kung nakaabot kayo sa pinakadulo dito, meron tayong Bible verse. Araw-araw ho ginagawa natin ito. I-share ko po sa inyo. Ite-take ko yung opportunity sa aking channel, YouTube channel ko, para makapag-share sa libo-libo pong mga viewers natin. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Filipos chapter 4 verse 6. Mga kababayan, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So amen po sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Ngayon ho, sama-sama tayo magpasalamat sa Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin sa kakatapos lamang na Super Typhoon Yuan. Hindi pa naman ito totally sobrang nakakalayo. Pero kiniklaim na po natin ang victory sa pagkakataong ito na tayo po iningatan ng Panginoon. Marami po tayong nakitang mga senaryo na nakakatakot talaga ang Super Typhoon, pero nakita nyo naman dahil po sa biyaya at habag ng Panginoon, iniligtas niya po tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya nga po sinasabi, no, dito sa Filipos chapter 4 verse 6 na huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Lahat po ng mga bagay, hindi lamang sa mga bagyo, mga lindol, anumang sakuna, sa lahat po. Minsan kasi kapag tayo walang makain, wala tayong pera, nag-aalala na tayo, tuliro na tayo, no? Nababalisa na tayo kung ano-ano na po ang ating iniisip. Alam nyo, sa lahat po ng bagay o mga pangailangan natin, kung alam natin kung kanino tayo hihingi, kung kanino tayo makikiusap, alam nyo, ibibigayan sa atin. Kanino ba tayo dapat na humingi or manalangin? Walang iba kundi sa ating Panginoon lamang, no? Alam nyo yung tipong parang tayo nagpe-pray sa isang bagay na hindi naman natin ine-expect at pinagpapasalamat ho natin yung mga bagay na natatanggap natin, maliit man o malaking bagay yan. Minsan kasi, no, alam nyo, meron tayong natatanggap na isang bagay, hindi na natin pinagpapasalamat sa Panginoon. Pero kapag nakakatanggap tayo ng mga malalaking bagay, for example, may nagregalo sa atin ng mamahaling cellphone, sasabihin agad natin, thank you Lord. Thank you sa taong ito. Lalo na yung mga nananalo or na mga nakakatanggap ng malalaking pera, may mga bonuses, sahod, nagpapasalamat sila sa Lord, sa Panginoon. Which is tama naman yon. Pero kapag merong mga bagay naman na problema or may mga bagay naman na hindi naman maganda ang nangyayari sa ating buhay, minsan nagtataka tayo or nagkakaroon tayo ng question sa ating isip na bakit inaalaw ng Panginoon yung mga ganitong sitwasyon. Tulad na lamang po ng Super Typhoon Yuan, bago pa ito tumama po sa kalupaan ng North Luzon, ay marami ng pangamba ang ating mga kababayang Pilipino. Marami din pong natatakot, pero marami din ang nagtitiwala na may magagawa ang Diyos at nananalangin. Ano ang nangyari? No, nabalisa ba yung mga kababayan natin? May nangyari. Nung nabalisa ba sila, humina ba yung bagyo? Nung nangamba sila, humina ba ang bagyo? Hindi po. Bagkos nakadagdag lamang yon sa kanilang problema, which is stress, panic attack. Pero kung tayo po yung magtitiwala sa ating Panginoon, sa sitwasyon na tulad po na merong Super Typhoon, iingatan niya tayo. So ano yung ginamit na instrumento ng Panginoon para tayo ingatan? Ang bundok po ng Sierra Madre. Hindi naman tayo dapat magpasalamat sa Sierra Madre. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Lahat po ng bagay na meron dito, nilikha lamang po yan ng Diyos. Hindi siya dapat ang pasalamatan natin. Bagos ang ating Panginoon, ginamit lamang na instrumento ang Sierra Madre para maging depensa po ng mga Pilipino o ng ating bansang Pilipinas. So mga kaibigan, yan lamang po ang pinaka-update natin ngayon. Nasa unahan po yung update natin sa lagay ng ating panahon. Pwede nyo humbalikan. At ito naman po sa dulo, ang ating Bible verse ngayong araw po ng Martes. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat and then God bless po sa inyong lahat.